Mula Maynila, 1 oras ang biyahe sakay ng eroplano para marating ang probinsya ng Negros Oriental. Malaking bahagi ng probinsya ang napalilibutan ng karagatan. Kaya naman isa ito sa mga pangunahing pinanggagalingan ng sariwa at masasarap na seafood sa Central Visayas. Isa sa mga coastal towns sa Negros Oriental ang Sibulan. Magandang araw mga kapuso! Eto! Lulusong na naman tayo sa karagatan. Konting geography lessons lang. Magaling ako sa geography, sa science hindi. Sa geography, pwede. Andito ako ngayon sa Negros. Ang Cebu, ayun! Tanaw na tanaw lang ang Cebu at ang naghahati sa isla ng Cebu at saka ng Negros ay ang tubig na to na kung tawagin Canyon Strait. Yung Canyon Strait, napakayaman nito sa iba't ibang mga isda at mga laman dagat. In fact, hindi lang sa tubig nakakakuha ng pagkain, mismo dito sa buhangin, meron na raw makukuhang pagkain. Samahan niyo ako sa pinasarap sa ating seafood adventure dito sa Negros. Let's do it! Nasa 160 kilometers ang haba ng Canyon Strait mula Bantayan Island sa Cebu hanggang sa Dumaguete City. Dito sa Sibulan, pinapractice pa ng mga mangingisda dito yung mga sinaunang paraan ng pangingisda para mas mapanatili nila yung ganda ng kanilang kalikasan, yung underwater na kalikasan. Kasi kapag kunyari gumawa ka ng iba't ibang uri ng mga pangingisda dito katulad ng dynamite fishing or compressor diving, ang tendency na go-overfish yung mga mangingisda. Pero dito, gumagamit sila ng mga traditional fishing methods pa. Tama po, kuya? Opo, tama po. Isa sa tradisyonal na paraan ng pangingisda sa Sibulan ang paggamit ng bubut trap na gawa sa kawayan. Inilalagay nila ang bubut trap sa ilalim ng dagat at saka ito iniiwan ng 5 araw. Makalipas ang 5 araw, pwede na itong kunin. O, game na! Eto na po! Magtalon lang ako? Opo, ma'am. Okay, sir. Okay. Tara na! Ang mga bubut trap na ginagamit ni na Warren, nasa 4 na metro ang haba. Ang laki pala! Paano natin kukunin yan? Ang laki! Parang refrigerator! Paano natin kukunin yan? Ang laki niyan! Maano lang po yan sa pise. Asayo sa lubid. Okay. Oo. Yan po lubid niya. Tinatawag nilang bubo trap na nilubog for 5 days. After 5 days, eto na po yung mga nakuha nating isda. So, natural yung panghuhuli nila dito. Talagang inilalagay lang nila yung trap, tapos kusang pumapasok yung mga isda dun sa loob. So, walang nasisirang corals at hindi nag-overfishing. Okay, anong gagawin natin dito, kuya? Ito po. Tatanggalin na natin. Labasan na. Tapos gagamitin yung stick, ma'am, pang ano. Ayan, ginagamit na ngayon ni Kuya yung stick. Ayun. Para makalabas. Yan din ang, ba't sila pumapasok sa loob ng trap, ano? Ano kasi, ma'am, mabango to sa ano, mabango sa mga isda yung kawayan. Oo, yung mga native na ganyan, yung kahoy, mabango sa kanila yan. Tapos titirhan nila. Walang pain na nilalagay sa loob. Jackpot kami nila Warren sa bubut trap na ito. Iba't ibang klaseng isda ang aming nahuli. Ano yung mga nahuli nating isda ay layaw, meron ding labahita, meron ding dalagang bukid. Ito yung tinatawag na dalagang bukid. Hindi ko alam bakit dalagang bukid ang tawag sa kanya. Wala naman siya sa bukid. Dapat dalagang dagat.
Sa ikalawang bubutrap, mas marami kaya kaming mahuhuling isda? So ngayon, hinihila nila yung mas malaki pang bubutrap. 2 meters by 4 meters. So medyo malaki-laki ito. Kung malaki na yung kanina, ito mukhang mabigat at marami sigurong malalaking isda kasi tingnan mo, oh. Arya! Uno, dos! Oh my God! May malaki! Taran! Ang tawag dito ay long-nose emperor fish. Masarap itong tinola. Tinola daw. Sweet and sour. Oh. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong isda. So meron tayong dalawang uri ng dalagang bukid dito. Yung dalagang bukid na kulay pula, katulad po nito. Yan, pula. Tsaka yung dalagang bukid na kulay blue. Ito. Alin na mas masarap, yung blue o yung pula? Mas masarap yung blue? Wow! Bakit? Ano lasa? Mas matamis daw. Prito o kaya naman sarsyado ang karaniwang luto sa dalagang bukid. Pero ang putahing ating gagawin, ile-level up pa natin. Kasama ko dito si Chef Matt. Ituturo niya sa atin kung paano gumawa ng Kawa Express. So medyo maanghang to. Mildly spicy. Mildly spicy. Tapos may gata, I'm Yes, guessing. ma'am. Kasi, Coconut based. okay, so parang Bicol Express siya, pero seafood. Yes, ma'am. Alright. Naku, tapos ang dami nating iba-ibang ingredients. Yes, ma'am. So, roughly around mga 20 ingredients po. 20! So, we highlight with this dish po, ma-highlight po natin yung dalagang bukid. Sa pagluluto ng Kawa Express, kailangan munang iprito ang dalagang bukid. While we're frying the dalagang bukid, ma'am, isosotay natin yung Kawa Express namin. Bakit niyo po naisip na gumawa ng version ng Bicol Express pero all seafood? I think it's because nasa coastal city po kami. Gumawa po kami ng version namin ng Bicol Express but seafood kasi yun po yung abundance na meron dito. Oo. Sa isang kawali, igigisa naman ng sibuyas, bawang at luya. Bell pepper. Bell peppers, tapos ito po, siling haba. Siling haba. Opo. Papalabas lang natin yung aroma and until maging fragrant siya. Then dahan-dahan po natin ilalagay yung mga proteins na meron tayo. Ito ay pinili nyo lang? Yes po, ito po, sinili lang. So one of the fish na nahuli niyo po kanina, Oo, dalagang bukid. gagamitin po natin. Sunod na ilalagay ang iba't ibang klase ng seafood tulad ng clams, pusit, at hipon. Sabay-sabay na lang. Sabay-sabay po, opo. Tsaka mabilis namang maluto yan kasi Yes, di ba, lalo na yung squid, hindi pwedeng matagal iluto. Yes ma'am, oo. May tendency po siya na medyo tumigas. Tumigas. If medyo matagal po natin hindi magagamit. Tapos isi-season lang po natin lightly with salt, then pepper, then konting fish sauce po, Patis. patis. Oo. Sunod na ilalagay ang kakang gata o ang unang piga ng gata. Kapag kumulo na, pwede nang ilagay ang mga gulay. Okay. Pako. Oo, fern. Sarap naman. Okay na? Yes, okay na po. Wow! So, Yung one soy toppings lang. we top it po, opo. Ang galing! Luto na rin! Yes po. Ganun! So, meron kang creamy, meron kang Crispy po. crispy. Yes, ma'am. Galing! Tapos, one soy. Yes po, one soy to last. Then what we add is konting chili oil.
Coconut. Coconut, yes. Wow, look at this! Kawa Express with fried dalagang bukid. Ah, excited na akong tikman to! Ano pang hinihintay natin? Tikiman time na! Grabe, kompleto si Ricardo's ito. Iba't ibang seafood talaga pinagsama-sama dito. Pati halaan meron, tapos meron pang dalagang bukid na pinirito. Manatin. Tikman ko muna yung piniritong dalagang bukid. Harap. Very light lang yung flavor niya. Tikman natin itong Kawa Express na merong pako at merong ba't ibang uri ng seafood. Wow! Pati yung gulay, bagay na bagay. Crunchy pa yung gulay eh. Ang galing naman ng pagkakaimbento nitong dish na to. Alam mo kung anong ayaw ko lang dito sa dish na to? Napaparami ako ng kanin. Ang sarap! Perfect!